May mag-asawang balikbayan, napapangalanan natin si Mrs. Adelita at Mr. Santiago. Nagpagawa sila ng malaking bahay dun sa lugar nila. Dahil sa mataas na presyo ng materyales at mataas na pasahod sa mga manggagawa, naisipan at napagdesisyonan ng mag-asawa na yung mga kapitbahay na lamang nilang gagawa. Ngayon, yung mga kapitbahay na gagawa ay pinangungunahan ng tatlong magkakaibigan, si Eduardo, si Banong at si Pido, kasama yung mga piyon nila. Bali, 10 silang gagawa. Nung sinimulan ng paggawa ng bahay, puspusan. Masyadong mahigpit naman yung mag-asawa sa pagbabantay dito. After 3 months, nung matatapos na yung bahay, napansin ng mag-asawa ngayon na hindi diretso yung pagkakagawa ng bahay. Dahil na rin siguro sa kakulangan ng experience at kagamitan ng mga gumagawa dito. Hindi satisfied yung mag-asawa ngayon. Kaya bago umuwi yung tatlo, kinahapunan, pinatawag ni Mr. Santiago. Napansin ko dyan sa gawa nyo, hindi diretso yung pagkakagawa. Grabe. Napakamahal ng materialis, tsaka yung mga sweldo nyo, ang tataas. Tapos ganyan lang gagawin nyo. Sumagot naman si Banong ngayon, malungkot. Ma'am, sir, pasensya na po kayo. Kulang po kami sa experience at kagamitan. Hindi naman po pansinin, sabi ni Eduardo. Pag nasa kalsada ka, hindi naman po pansinin talaga. Kaya patawarin nyo na lang po kami. Ganun ha? Patawarin na lang ba yun? Sabi naman ng Mrs. Adelitang mataray. Ganito na lang gawin natin, sabi ni Mr. Santiago. Sige nga, magbigay na lang kayo ng halimbawa na proyekto, yung baluktot. Yung tapos na ha. Pag nakapagbigay kayo sa amin ng halimbawa, sige, patatawarin namin kayo. Biglang sumabat si Pido ngayon. Ma'am, sir, alam niyo po ba yung San Juanico Bridge? Oo naman, sagot ng mag-asawa. Yun sir, halatang-halata talagang baluktot. Alam niyo yung gumawa nun? Engineer ng Japan at Pilipinas. Gumamit pa nga po sila ng mga heavy equipment dun eh. Samantalang kami, hindi naman kami engineer. At ala pa kaming ginamit na heavy equipment. Nylon lang ang ginamit namin kaya hindi namin perfecto ang paggawa dyan.